Hello guys, welcome back to my channel, Bro with Din. Magulo pa rin. Kahit anong sikap na ayusin guys, magulo pa rin. So, i-share ko lang ngayon sa inyo yung mga Murasaki. 2 months ago guys, ay binihead ko itong Murasaki na to. Tingnan ko kung, nung nag-arrange kasi ako kahapon, na curious ako kung saan na ba dito yung pinaka-mother. Alisin na natin itong mga nakasabit. May harang talaga kasi dito. Ayan. Ito isang pot na to. Super laki niya guys. Parang ganitong kalaki yung na-receive ko na Murasaki. 2 months ago ko siya binihead pero nakalimutan ko na kung kailan ko nabili yung pinaka mother plant. Ito yung isang head. Oo, head ito. Tapos ay, asa na yung isa? Ay, ito. Ito pala yung pinaka-mother. Ayan, medyo maliit siya tingnan kaysa doon sa mga pinugot ko na mga heads. 3 pots itong nagawa ko. Ayan, super dami ng babies, guys. Ito yung pinaka-mother stem. Ito, 2 stem puno kasi ito, pero namatay yung isa. Ayan, isa. Tapos itong isa naman, may 2 pups. Sobrang tagal nagbigay ng isang ganito. Isang dahon lang talaga yung nilabas niya, mga 1 month mahigit. Tapos bago lang naglabas ulit ng kunting dahon. Ayan siya. Linisan lang natin din habang nandito na tayo sa kanila. Tingnan nyo yun. Oh, sobrang daming pups. Ito leaf propa. Leaf propa ulit. Oo, mga leaf propa ito. Ayan. Ay, cuttings. Hindi ko na maalala ano to. Iba siya eh. Ibang puno. Tapos, ayan, natutumba pala to. Ay, meron na namang nasagi na dahon. Dapat nakatayo siya para hindi sila magsiksikan. Ayan, meron na naman siyang binigay na sanga dyan. Yan, isa. So, lagyan lang natin ng stick para tumayo talaga siya. Tatamaan akong roots dito. Ayan, laglag na yung isang dahon. Tamaan ko na yung isa. Ayan, hayaan nyo na. Hindi talaga maselan si Murasaki, guys. Medyo maputla yan kasi wala masyadong araw. Nung nakaraan, bihira yung araw dito. Ngayon lang uminit-init, mga 2 days ago na. 2 days straight na yung init dito. Ayan, natayo na siya. Gusto ko siyang i-train na nakatayo habang bata pa siya. Kaysa dito, oh. Ayan, mahirap na siyang patayuin. Itong sanga na to. Kasi lumalaban na. Malaki na to, oh. Pups niya. Ayan. Alisin natin yung mga dahon na hindi na siya maaaring magbigay ng baby. Wala to. Ayun, may nakalutang na baby. Yung mga leaf propa natin guys, kailangan natin yan silang i-check lagi kasi pag tingin mo, pagkaalis ng mother leaf, pag tingin mo niya next time, nakalutang na yung roots. At nahirapan silang lumaki. Syempre, nakalutang yung roots. Grabe yung mga leaf propa dito. Maliliit. Pero sabi ni Ma'am Mocha Succulents, vlogger din siya guys, from Japan. Succulent vlogger. Succulent vlogger. Mas prefer niyang i-propa yung maliliit na dahon kasi mas mabilis magbigay ng babies. Pero yung nakasanayan natin, nagpo-propa tayo ng malalaking dahon kasi mas malalaki yung babies na binibigay. So, it's up to you. Kanya-kanya naman tayong preferences. Ito hindi na to magbibigay ng baby. Na ano siya. May ganyan. Parang tawag yan. Hindi ko alam. Parang keloids. Yan. Tapos ito yung isang head. Ayan. As in guys, super laki na niya. 'Di ba? Maputla nga lang siya kasi nga wala masyadong araw dito. Tapos natatabunan siya ng mga hanging pots. Bala kong ang ayusin to, ilipat itong mga ganito.
sa isang area na naaarawan. Kasi naglilegi guys. Malalaki yung dahon. Tapos kapag ganyan na hindi sila naiinitan or nasisikatan ng araw or na-expose sa mas mainit na temperature ay mas madali talagang matanggal yung dahon. Mapapansin nyo yan sa mga succulents nyo na hindi masyado naaarawan. Napaka-sensitive ng mga dahon. Sobrang bilis malabas. Tingnan nyo yan. Oh. Konting sagi lang yan. Putol na agad yan siya. Yan. Ang ganda diba? From dito, punong-puno ng dahon hanggang sa taas. Nagbigay pala ng baby yung parang keloids guys. Tingnan nyo yan. Oh. Ayan. Pero meron siyang baby. So, pwede pang mag-produce ng baby yung isa. Kaso lang, matagal. Laki na nito. Leaf Pro pa ito. Galing siguro ito dito. Mas maganda na malinisan natin sila para makahinga. Gaya nito, parang keloids. Hayaan ko na lang siguro yan. Baka sakali magbigay ng baby. Daming mga maliliit na dahon. Mga nasagi ko yan. O yun, tanggal na naman. Merong isang baby dun. Ingat na lang na wag masagi. Grabe. Isang puno lang to. Pero may mga cuttings kasi dyan. Ewan ko kung saan yan ay oo. Kinat ko yan galing dito. Yan sila. Tapos ito baby na to. Na tumubo. Ito hindi ko alam kung saan to galing. Nilagay ko na lang sila dyan para mapuno tingnan. Tapos kapag lumaki na yung babies dito, mas puno din sila tingnan. So ilang months na lang din yan. Diba 2 months? O malalaki na 2 months lang. Tapos ito yung isa na head. Ito yung mas malaki talaga. Yung pinakita ko kanina. Ayan, hindi ko lang masyado maiikot. Kasi natatakot ako. Baka masagi na naman yung mga dahon. Pero mas maganda ang kulay nito. Ayan. Kasi mas mainit dito. Kumpara doon sa pinaglagyan ko nung dalawa. Ayan siya, oh. Grabe. Ang taba. Pwedeng ibenta ko na to sa price na binili ko yung mother. Ayan. Linisan na lang din natin. Naku, nagpatong-patong. Paano yan maglabas ng babies? Ayan, nakakatuwa sila. Grabe 2 months guys, Lalo na siguro sa Benguet. Kaya siguro mas marami silang maibenta kasi mas madaling lumaki yung succulents nila. Grabe yung dahon. Sayang lang nakabaluktot. Ayan. So, ihanap ko na sila ng buyer. Charot. Nahirap maghanap ng buyer dito sa amin kasi nasa nasa bundok. Charot. Nasa bundok. Ganyan. Diba ang ganda? Ang ganda ni Murasaki. Ang bilis padamihin. Yan siya. Ito yung pinakamalaki Murasaki na nabili ko. Kasi yung first na Murasaki talaga na binili ko. Nahirapan ako magpalaki guys. Pero meron pa yun. Buhay pa yung isa. Pero mas malaki talaga itong nabili ko na malaki na. Mature na din kasi talaga ito nung binili ko. Kaya, ayan, mas mabilis padamihin. Diba ang ganda? Walang toppings. Pero okay lang yan. Hindi ko nalagyan ng toppings yan. Ayan o. Super. So that was it guys. Sa update natin para sa ating Murasaki na tinadtad. Chinap-chop. Kasi nga, nakagawa tayo ng 3 pots out of 1 plant. So, yun. Thank you all guys for watching and see you in the next one. Keep growing!